BP Sara or eto naman po confidential funds naman no, mga kababayan. Bakit mo binabalikan yan, Mark? Eh malapit na yung impeachment trial sa Senado. 'Di ba? Malapit na yung impeachment trial, malapit na ho yung impeachment sa Senado. Madami pa din pong mga sulit Duterte ang hindi alam kung bakit at kung ano ang dahilan ba't ini-impeach si Inday Sara Duterte. Sinasabi nila, naku, wala yan, inaano lang yan. Pinupolitika lang yan. Bakit ho paulit-ulit? Ganun yung sinasabi nila. Pinupolitika, pinupolitika. Pati po yung mga Duterte supporter. Pinagmamalaki nila, DDS kami. Yung pala, ibig sabihin ng DDS, Davao Death Squad. Di ba? Kaya paulit-ulit na sinasabi nila, pinupolitika lang yan. Kasi yun lang ang sinasabi ni Inday Sara Duterte. Pinagpapaliwanag. Kokoy Villamin. Pinagpapaliwanag, bakit po ganito yung mga ibinigay na mga resibo ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Wala, di ba? Hindi sila nakikipag-cooperate. Pumunta sila doon, pero kapag ka nasusukol na po, mga kababayan, yung kanilang mga tauhan, lalo na doon sa OBP, bigla na lang ho sasakit ang dibdib niyan. Sakit ng dibdib. No? Sabay papasugod sa ospital, mga kababayan. Sabay magpapasugod sa ospital para mahinto yung hearing. Ipit Diba? Ipit ho Ngayon, nung nandun na ho yung mga OBP, mga staff nila, ang daming nasiwalat ho, mga kababayan. Ito yung nababasa nyo diyan sa mismong board natin, nakalagay, BP Sara ordered her to release confidential funds to Colonel, says OBP executive, no? Yan ho, mga bossing, kumbaga, ayan, si Gina Acosta. Yan, nakikita nyo, yung nakaitim ho, mga kababayan. Nung naiipit na po yan, biglang sumakit ang dibdib niyan. No, si Inday Sara Duterte naman, naku, tingnan nyo, ang ginagawa nyo sa tao ko, hindi na makahinga. Yun, takbo sa ospital. Tapos ang hearing, nakaligtas doon sa mga susunod na mga katanungan ni Congressman, Luis Tro. Ito yung mga pahayag nila dyan sa Congress, mga kababayan. Malulupit to. Sabi dito, Special Disbursing Officer Gina Acosta, yun po yung nakaitim kanina, of the OBP said BP Sara Duterte gave the go signal for her to turn over the 125 million in confidential funds noong 2022 to a military officer. Acosta made the testimony during the ongoing House panel inquiry on the budget use of the OBP and the Department of Education during Duterte's tenure as Education Secretary. Nasaan pa yung isa dito? Ito yung pangatlo. Ang pangalan niya, nung officer na yon, mga kababayan, nasan ba yun sila Chika? Natandaan nyo na, naalala nyo na po, no? Sabi dito, it was Colonel Nolasco, he's the one in charge. One rider party list. Si Rog Gutierrez mga kababayan. Dati isa ako sa sumuporta sa one rider party list. Hindi ko lang sigurado kung tatakbo sila bilang one rider party list ulit, no? One rider party list representative Rog Gutierrez asked the Commission on Audit, COA, auditor, if it would be correct to say that the special disbursement officer may not delegate his or her duties disbursing public funds provided by Presidential Decree 1445, no? Sagot sa kanya, State Auditor Gloria Camora replied, yes po, Mr. Chair, since siya naman po yung nakapirma sa certification. Pero yung military officer, mga kababayan, Diyos ko po, hanggang ngayon parang hindi lumutang yun. Di po ba? Ngayon, hindi natin malaman kung saan napupunta yung confidential funds. Basta kukuha, papasok doon sa OBP, syempre, otorisado si Colonel Lachica na kumuha from the Vice President. Sok pa lang. Kuha na yung pera.
Di ho ba? Isa ho yan. Mga sulit Duterte. Isa yan sa dahilan kung bakit may impeachment na nagaganap. At least, no, may idea kayo. Ano yun? Nagulat ako, merong kumalansing doon sa TikTok. Kung ano man yun, salamat to. Kung ano man yun. Oh, at least, yung mga Duterte supporter, may idea kayo ngayon kung bakit merong mga, ano tawag dyan? Merong mga impeachment na nangyayari. Meron pa. Yung pasobre-sobre. 'Di ba? Yung pasobre-sobre kasama din ho yun. Bribery. Yung mga nakakatanggap doon sa Department of Education from 25,000 to 50,000 na nakasobre ho, mga kababayan. Galing daw sa Office of the Vice President. Si Pebbles na lang kay Mami Pebs na lang, 'di ba? Ano sabi ni Mami Pebs? Sabi ni Mami Pebs, nakatanggap ako kay Sarah, 15,000 nakasobre. Yun na lang din ho 'Di ba? Tapos eto, yung mga 125 million na hindi na ho natin alam kung saan nila nagasta o kung saan nila nagamit. Kung yan, nakipagtulungan sila doon sa Congress, ipinaliwanag nilang lahat yan, hindi ho aabot yan sa impeachment. 'Di ba? Hindi ho aabot yan sa impeachment, mga kababayan, kung mapapatunayan nila na yung mga yon ginastos ng maayos. Talagang merong tumutunog-tunog doon. Hindi ko alam. Basta salamat po, mga kababayan, kung ano man yung tumutunog-tunog dyan sa TikTok na yan. At eto na nga po, dakuin natin ang sitwasyon ng dating Pangulong Duterte, mga bossing. Eto, sabi ni Attorney Cristina Conte. Conti. Sabi ni Attorney Cristina Conti, mga kababayan, ano to, drag the puzzle. Saglit lang May ganito pa sa May ganun pa sa TikTok Si Duterte daw ho, ang dating Pangulo, madadagdagan ang kaso kung mapatunayan na may troll ang kanyang kampo. Ako, Diyos ko, paano kaya yan? Consider kaya na maging troll farm o troll yung mga vlogger nila. Dahil ho yun, mga bossing, kung ano-ano yung mga sinasabi nun. Merong vlogger si dating Pangulong Duterte na sabi? Nagwa-water cannon din ho tayo sa South China Sea. Merong mga vlogger si dating Pangulong Duterte